Ayon po sa ating pag-aaral, ay ito nga po yung pag-ito. Pagkain natin ng Diyos sa pangwalang hanggang inheritance po niya. Okay? Bilang pagre-review ay makita po natin ang ang dahilan kung bakit natin pupurihin, dadakilain ng Diyos dahil nga po sa kanyang pamana na ipinangako sa atin. So, ang pinaka-key sa ating pag-aaral na ito, sa ating mensahe, ay yung tinatawag na inheritance. Sa Tagalog po ay yung pamana. Okay? At alam po natin ang ibig po sabihin ito. Tayo. Okay. Oh, sorry. Ayun. Ayun. Pangatlong screen. Naghang. Yung ibang nakapopo. Okay. So, ang keyword po dito, kita po natin yung inheritance nga po. Okay, yung pamana. Ito ay ipinapasa mula sa ating ama, ating pong tinatanggap bilang gift po o regalo, di ba? Ito po ay isang legacy na makikita natin na binibigay sa isang miyembro ng ng pamilya. Kanina po ay hawak-hawak po yung aking apo. Sabi ko, ano ba ipapamana ko dito sa akin? Pasensya kayo at apat na araw ko kung hindi nakita yung aking apo at kanina ko lang po natulog po sa amin at kanina ko lang po siya nahawakan. At pumasok po sa aking isipan ang patungkol po sa pamana. Yung ipinamana po sa akin ng aking magulang na lupa ay ipapamana ko rin kay CJ. Okay? At yung aming tinitira ay para naman kay Jet. Okay? At yung lupa po naman na aming nabili sa Batangas, sabi ko nga ipapangalan ko yung sa nanay at tate ko, yung farm. Okay? Pero alam naman natin siya matanda. So, ganun po yun. Kapag ikaw ay miyembro ng pamilya, nag-iisip ka kung ano yung ibibigay mo sa susunod. Kaya ang tanong ay ano po ba ang ating mamanahin? Okay? Sa Biblia po ay makita po natin ang ating inheritance ay walang iba kundi yung salvation. Okay? Na ngayon pa lamang ay inireveal na po sa atin at ang magiging kaganapan po noon ay sa huling panahon. Okay? Sabi nga makikita natin ito sa kalangitan. Okay. Ngayon, yung word na salvation, ano po ba ibig sabihin ng salvation? Ito po ay ibig sabihin i-rescue po tayo, ililigtas tayo, o kaya ay yung deliverance. Okay? Alam natin, habang tayo nandito sa mundo, ay marami po tayong mga problema, persecution, di ba? Nararanasan lalo na po ang mga mananampalataya ng araw. Yung sa konteksto ng ating pag-aaral, di ba? Pine-persecute nga sila. Pupunta sila sa iba't ibang lugar dahil nga pinapapatay sila, sinusunog sila, at napakahirap talaga. Kaya ang gusto ng Panginoon ay binabanggit ni Pedro na darating yung time na talagang i-rescue na kayo dyan yung sa paghihirap dito sa lupa. Okay? I hope na maintindihan natin yun po ang pinaka-konteksto. At yan po ay instead na isipin nila yung kahirapan, yung problema, yung persecution na naranasan ng mga mananampalataya doon, sinusabihan sila ni Pedro na isipin yung magpuri kayo sa Diyos sapagkat meron kayong mamanahin. Okay? That's the best, no? Na dapat nating isa-isip. Okay? Hindi lang po positive thinking yun, o kaya nag-iisip ka ng positibo, kundi ito yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Alam natin, ang salvation natin ay meron tatlong bahagi. Nung atin kung tayo nagsisi, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon, right away ay talaga tayong iniligtas ng Panginoon. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. At habang nandito pa tayo sa lupa, alam natin na kung tayo nanampalataya sa Panginoon, hindi kaagad tayo namatay at akit agad sa langit. Okay? So, dito pa lamang ay makita natin na meron pa rin tayong struggle. Minsan-minsan, okay, mababa yung frequency ng ating pagkakamali, pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon. So, nililigtas pa rin tayo sa mga panganib. Diba? And then, yung pangatlo, na ito yung ating tinutukoy ngayon na
pinakapaksa ay yung i-inherit pa natin o mamanahin pa natin in the future, yung kaganapan na mangyayari po ito sa huling panahon. At yun nga po ay yung redemptive history na makita natin ay yung pagdating muli ng Panginoon. Okay? Yun po ay kaganapan. Maliwanag po? And then, last time, nagtapos po tayo doon sa binabanggit kay Joshua. Okay? Kanina ni-review ko po yung 12 tribes of Israel. Alam natin ang isa sa mga anak ni Israel o ni Jacob ay si Joseph, di ba? At si Levi, tama? Si Levi po ay hindi magmamana ng lupa. Ang pamana kasi sa Israel ay lupa. Si Levi ay hindi magmamana ng lupa. Okay, so 12 minus 1, 11. Si Joseph po ay hindi rin binigyan. Ang kapalit ni Joseph ay si Ephraim, yung anak niya, at saka si Manasseh. Okay, kaya nabuo po yung 12. So, 12 tribes of Israel, less pa, bali, wala si Levi. Okay? I hope na maintindihan, bali, 13 minus 1, kasi nga si Levi ay hindi nabigyan. Pero, ano ipapamana kay Levi? Wala nga siya ng lupa. Okay? Pero sabi sa Biblia, the Lord God of Israel was their inheritance, as He had said unto them. Okay? So, hindi rin po nakalimutan sila. Liwanag? So, lahat po ay mayroong pamana ang Panginoon. Kung sa basang Israel, meron silang lupa na pangako, pero para sa lipi naman ni Levi, ang Diyos mismo ang siyang ay nang mamanahin. Ngayon, ang tanong, kasi yung iba, maling interpretasyon, yung mga sinabi ng Diyos sa bansang Israel, inaangkin nila. Meron pong bagong covenant sa New Testament. Okay? Kaya wag po kayong kukuha ng mga talata sa Bible na i-apply nyo na hindi naman angkop sa inyo, hindi naman sa inyo sinabi yun. Ngayon, paano natin may apply ito sa atin? Ano yung sa bagong covenant? Ano yung sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya? Okay, sa kasalukuyan. Okay, at noong panahon na yun, sabi, ang tawag po sa mga believers noon, sabi, dapat kayo isang lahing hinirang, isang maharlikang sacerdote, a royal priesthood. Okay? So, maliwanag po yan. So, bilang mga bagong Israel, okay, tayo ay mga pinili ng Diyos bilang pari, katulad ni Levi, na isang sacerdote, tama? Tayo, ano mangyayari sa atin? We will inherit God mismo. May pamana mismo ang Diyos sa atin. Hindi lang langit, kundi mismo ang Diyos ang ating mamanahin. God is our very inheritance. Naisip niyo? Okay, so yun po. Pagkaya sabi nga sa inyo, ang langit, hindi tayo excited sa langit kung yung makikita natin sa langit. Ang mahalaga, pagpunta natin sa langit, makikita natin ang Diyos ng mukha. Alright? So yun po ang makakapag-excite sa atin. Makikita natin ng mukhaan ang Diyos. Okay? At kung hindi po makita natin, itutuloy po natin yan sa, makita natin sa Psalms, okay? Sa mga awit. Sabi ang Panginoon ang siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro, yung inaalaya ng aking kapalaran. Okay? So, wikang Ingles, sabi, the Lord is the portions of my inheritance. Siya po yung talagang mamanahin natin. Yan po yung sinabi ni David. Okay? And also, sabi pa niya sa Psalms 73, verse 26, sabi niya, ang aking laman at ang aking puso ay nanlulupay-pay. Okay? Darating yung time na yung flesh ninyo, yung heart ninyo magpe-pain. Pero sabi niyo, but God is the strength of my heart and my portions forever. Kung iisipin nyo talaga, okay, yung mamanahin nyo, kahit nanlulupay pa yung katawan nyo, di ba? Minsan napapagod kayo. Your heart fails. Okay? Hindi man dahil siguro may high blood kayo o kaya naman nabigo kayo, heartbroken kayo, whatever your situation. Pero tandaan po natin, papalakasin ito ng Panginoon. Kasi kung iisipin mo ang portions mo o yung mamanahin mo ang Diyos, papalakasin. Okay? Ayaw ka maintindihan niyo po ito. Kaya ito po yung sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya na na-persecute at that time. Okay? So, dito, makita pa rin natin sa Lamentations, sabi niya, ang Panginoon ang aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya ako'y aasa sa Kanya. The Lord is my portion, okay? Set my soul, therefore I will hope in Him. So, makita po natin na napakahalaga
na maintindihan natin na meron tayong mamanahin, kaya hindi tayo dapat mandupay-pay habang nandito tayo sa lupa. Kasi nga, habang nandito tayo sa lupa, ang ating lupang katawan ay mag-struggle yan. Right? Papahirapan tayo. Buti nga, wala pa tayong naranasang physical na persecution o opposition. Diba? Sa ating pananampalataya. Pero at that time, na sinulat ito ni Pedro, yung po ang naranasan ng mga mananampalataya. At kaya itong mga salita ng Panginoon na binabanggit niya na meron kayong mamanahin, ito ang magpapalakas sa kanila para mag-move on sila. Okay? So ito po makita natin na napakagandang kaisipan. Okay? Kaya ito ang isipin natin, mga kapatid sa niya, when we go to be with the Lord, okay? Kapag tayo naging bahagi ng ating Panginoon na makita natin na tayo mamana, okay? To inherit our eternal salvation, okay? Ito po yung kanyang promise sa atin. At the same time, makita po natin, we inherit God. Okay? So, sa kaligtasan na ibinibigay ng Diyos na tayo makakasama niya sa kalangitan, makakasama natin ang Diyos. Okay? So, ito po ang pinapakita dito na ang Diyos ay suma sa atin. Kaya nga, nung dumating ng Panginoon sa amin, God is with us. Eh, siya'y nananahan sa atin. At tayo rin naman ay nananahan sa Kanya. Okay po ba yun? So, yun po ang napakagandang isipin po natin. Okay? Na talagang mamanahin natin. Kaya, again, ulitin ko yung ilustrasyon na kagaya kanina, mga 30 minutes o 20 minutes kung hawak-hawak yung apo ko. Yung bang makita mo na kasama mo siya sa bahay, iingatan mo siya hanggang sa naisip ko ano yung aking ipapamana yung legacy niya. Okay, sa kanya. At siya naman, makita mo yung bilang mananampalataya, alam ko na hawak-hawak ako ng Panginoon. I'm secure sa Kanya. Okay? Nakuha niyo po ba yung gusto ko lang kung iparealize kung paano yung pag-iingat ng Diyos sa atin. Dahil sa tayo pinili niya, siya'y nananahan, nakatira tayo sa kanyang tahanan at siya'y tumatahan sa atin. Yun po ang papamanahan. Okay? Bagmat ang bata, kanina, hindi pa niya naiintindihan yun. Diba? Wala pa siyang buwan, mag-isang buwan pa lang siya next week, bukas. Okay? Pero yung ang punto po ay, ako bilang lolo niya, okay, ay nandoon. Ang Diyos ganun po ang gusto kong ipunto sa inyo. Kung pinili kayo ng Diyos, papamanahan niya kayo. Okay po ba yun? Okay. Pangalawa, na makita natin, hindi lang po natin minana ang Diyos Ama, kundi we also inherit Christ. Okay? Si Kristo mismo ang ating portion o bahagi. Okay? Ano pong sinasabi sa 1 John chapter 3, verse 2? Sabi, mga minamahal, sabi niya, anak na tayo ng Diyos. Now, hindi yung future. Okay? Pero sabi niya, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin in the fullness. Okay? Ngunit alam natin, sa pagparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Okay? Yung glorification time na natin. No? Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. So, yung po makikita natin ngayong panamang, okay? Bahagi na tayo ng Panginoon. Okay? We enter into eternal oneness with Him. Talagang we possess God and God possess us. Okay? Tayo, sabi sa Biblia, magiging katulad na tayo. At sabi dito sa Romans chapter 8, verse 17, ay tayo magiging yamang mga anak na tayo, tagapagmana na tayo ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo. Dalawa na. God the Father and God the Son. Kung ano meron si Jesus Christ, yun din ang meron tayo. At hindi pa natin alam ang kaganapan. Totally. Pero pagdating ni Kristo, magiging na tayong katulad niya sa glorified body. Sapagkat kung tayo kasama niyang pagtitiis, tayo makakasama niya rin sa kaluwalhatian. So, yun po yung makikita nating mararanasan natin.
sa kaluwalhatian. Pagbalik ng ating Panginoon. Maliwanag? Pangatlo, makita natin, hindi lang ang God the Father ang ating na-inherit, mamanahin, hindi lang ang Jesus Christ ang ating mamanahin, kundi ang Holy Spirit, okay, ang ating mamanahin is the guarantee of our inheritance. Siya yung nagkagarantiya. Okay? Ang sa Greek po niyan, ang ibig sabihin niya ay parabon, means engagement ring o down payment. O yung ikakasal dyan, di ba, binibigyan kayo ng engagement ring, di ba, tama? So, ibig sabihin kaya kayo ng may engagement ring, talaga nakatalaga ka na. Hindi pa kayo ikakasal, pero sigurado na yun. Pero pa natutuloy. Pero ang Diyos, kapag binigyan ka niya, the Holy Spirit, guaranteed yun. Kung sabi nga ay down payment, di ba? So, earnest money, di ba? Pagbibili ng lupa. Ganun po yun. Kaya makita po natin dito, ang Holy Spirit is the engagement ring, down payment, that's the first installment. Sigurado na. Kaya kanya binigyan ng Holy Spirit. Okay? So, ito po ay habang tayo nabubuhay, ginagarantihan na po ng Panginoon na talagang makakamit natin yung kanyang pangako. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Okay, ang sabi ng Biblia sa Ephesians 1:14, ang Espiritu, okay, kita nyo, ang katibayan o garantiya na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Hanggang saan? Makamtan natin ang lubos na kaligtasan, the fullness of our salvation. Kaya anong dapat natin gawin? Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Diba na po? This is the reason kung bakit ngayon pa lamang masanay na tayo na nagpupuri sa Panginoon. Deprive ka man, hindi ka man napopromote, inuusik ka man ng mga kamag-anak ninyo, naaway ka, hindi ka binibigyan ng parte, sa trabaho, ganoon din. Tanda mo, hindi ka lugi o hindi ka kawawa kapag ikaw'y totoong mananampalataya. Purihin mo ang Panginoon. Kapag sila walang mamanahin, ikaw meron mamanahin. Ang mamanahin nila, pansamantala. Di ba? Nananakaw pa, pinag-aawayan pa, kumukupas pa, nawawala. Pero ang mamanahin natin ay walang hanggan. Okay? Maliwanag po ba yun? Okay, so bilang makita natin, bilang summary, we have already inherited the Holy Spirit. Yan yung guarantee. Ngayon pa naman, ano mangyari sa atin? We will inherit likeness to the Son. Okay? Pagdating ng panahon, magiging tayong katulad ni Kristo. Okay? Yung nature ni Kristo. Pero hindi naman tayo talaga magiging Diyos. Magiging lang tayong katulad ng Panginoon Jesucristo. Banal siya. Okay? Glorified body. Hindi na nagkakasakit. Okay? Hindi na limitado. Hindi na tumatanda. Okay? So, yun po makita natin. And then also, we will inherit God Himself in our eternal inheritance. Mismo ang Diyos. Kaya kung iisipin nyo mga kapatid, kung ano man meron ka ngayon, o wala ka man ngayon, hindi mahalaga yun mga kapatid. Kasi pagdating mo sa langit, bali wala naman yun. Tama? Maliwanag po ba yun? Na kasi, pag alis natin sa mundo na ito, ano sabi ni Job? Diba? Napakayaman ni Job. Diba? Ano nangyari? Nawala lahat. Diba? Anak niya, property niya, nawala. Ano sabi niya? Hubad akong lumabas. Hubad din akong mamamatay, haharap sa Diyos. Ang tapo natin ganun din po. We must recognize that we will leave this world naked. But if we love Christ, we will become clothed with all that God would possibly give, far beyond our wildest imagination. Wala ka mang madala. Tanda mo, yung mga pamana nga kasi dito sa lupa, hindi mo naman madadala. Tama? Naked. Aharap ka sa Diyos. Wala ka. Pero pagkarap mo sa Panginoon, bibigyan ka niya ng mga pamana na hindi mo lubos makisip. Okay? Yan po ang makikita natin na sabi po ng Biblia, tingnan nyo, ang ganda. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Sabi, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mga mata, yung mga paparazzi, hindi pa nakikita ng mga Marites yan,
hindi pa naririnig ng mga tenga ng mga marites, at hindi pa sumasagi sa isipan ng tao. Hindi pa nila, naiisip yan. Ang mga hinihanda ng Diyos para sa umiibig. Wala pa. Even sa Bible, kung merong mga ipinahayag, ginibs ang iyong maliit na bagay. Naman yan? Kaya huwag kayong madaya sa mga alok ng mundo na ito. Di ba? O operan kayo kaya ka nabubudol. Gusto mo kasi mga pansamantalang bagay. Kaya ka nalulunod. Kaya ngayon maraming mga nadadaya ng mga prosperity teacher. Diba? Mga pansamantala ang ibinibigay ng alok sa mundo. Pero ang sabi sa Biblia? Hindi pa nakikita ng mata. Hindi pa naririnig ng tenga. Hindi pa sumasagi sa isipan ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. May surprise pa. Bagamat mayroong binabanggit ang Biblia tungkol sa kalangitan ng Diyos, mga bagay lang makikita niya. Pero yung bagay na inihanda mismo ng Diyos, yung makasama mo ang Diyos na pangwalang hanggan, undescribed. Nakuha niyo po ba yun? At sa magitan niyo ay talagang ngayon pa lamang matutuwa ka na. Di ba? So that is the cause, itong dahilan kung bakit tayo magpupuri sa Kanya. Okay? Bakit? It is because of that inheritance, yung ating salvation na hindi pa nare-reveal, waiting for the last season or the last epoch. Okay? Last event. When we see God in Christ in glory, that Peter calls prosperity. Yun po ang binabanggit. Itong dahilan kung bakit tayo tinatawagan ni Pedro na magpuri sa Panginoon, okay? Dahil nga sa kaligtasan na hindi pa natin nare-reveal o mangyayari lang yun kapag dumating na ang Panginoon at makasama natin ang Diyos sa kalangitan. Okay? So, yun po yung gustong ipaunawa ni Pedro sa mananampalataya na noon na sila'y pinapersecute, pinahihirapan. Imagine niyo, sabi niyo, parang kawawa, di ba? Pakain ka sa leyon, buto, dog food o animal food ka. Imagine niyo, tapos ginagawa kang gasera, sinusunod ka. Imagine niyo, pinagpatawanan ka. Ang tanong, kawawa ba sila? Sinasabi ni Pedro, purihin niyo ang Panginoon. Imagine niyo, purihin nawa ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ano yan? Bakit? Dahil nga doon sa inheritance na natin. Pansamantala lang yan. Nakawin man, sunugin man yung property nyo. Kagaya ni Job, di ba, nawala. Sabi kasi sumbat ni Satanas, kaya naman nagpupuri sa iyo yan, kasi pinagpapala mo material. Baka kayo, ganun din, kaya kayo nagpupuri. Pwede ka sa church, pag okay, may ganda trabaho nyo, maganda sweldo. Pag nagkaroon na kayo ng parang problema, ayaw nyo na. Pero si Job, hindi. Tama yung kanyang puso. Okay? Kaya babalik tayo sa 1 Peter, sabi niya, blessed be the God, okay, who provides us an inheritance. Siya nagbibigay ng inheritance. Okay? Alam niyo po ba na itong word na blessed be to God para sa mga Hudyo, ito yung common way nila ng pagsisimula ng kailang panalangin. Sabi niya, blessed art thou, O God. So malimit po sila niya, araw, gabi, sa kailang panalangin, ay nagsasalita sila ng blessed art thou God. Yan po ang kailang malimit na binabanggit. At alam niyo po, para sa mga Hudyo, pinupuri nila ang Diyos dahil sila ay creator. Dalawang bagay po na common way na makikilala nila ang Diyos. Una, the God who was creator and redeemer of His people from Egypt. Diyan po nakikilala ng ibang bansa, okay, ng bansang Israel, na ang Diyos nila ang siyang lumikha sa kanila at nagligtas sa kanila from Egypt. Malimit po yan, pag babasahin niyo po yung Old Testament and New Testament. At pangalawa, dito sa ating pag-aaral na ito, okay, sa New Covenant nga po, okay,
God is identified as God who is the Father of our Lord Jesus Christ. Ito po yung unique na identity po ni Jesus Christ o ng Diyos sa New Covenant. Okay? Meron pong Old Covenant, yung covenant niya, kasunduan niya kay David, kay Abraham, kay David, kay Moses. Iba po yung sa New Testament. Ito po yung tinatawag na New Covenant. Okay? Ano po bang ibig sabihin ng blessed? Okay? Ito po ang ibig po sabihin niyan, yung worthy of blessing. Karapat-dapat na purihin. Worthy of adoration, yung pagsamba, worthy of praise, worthy of worship o pagsamba. Okay? At alam po naman natin ang Diyos ay karapat-dapat naman talaga na purihin natin. Hindi lang po siya lumikha sa atin, hindi lang po siya ang ay nagligtas sa bansang Israel. Okay? Ano naman relasyon mo ngayon doon? Sabi mo, hindi ka naman iniligtas. Yung nga yung pinatawad ka ng Diyos. Yung salvation na ginawa ni Jesus Christ. Tama po ba? And because of His gracious goodness, okay? Dahil sa kanyang biyaya, no? Na kabutihan sa atin, kaya kailangan natin siyang purihin. Alam niyo, sa totoo lang, tayong lahat, araw-araw ay kulang sa pagpupuri. Sa laki ng kanyang provision, biyaya sa atin, tayo daw ay laging kapos. Sabi po ni Robert Denton, siya po isang writer na nagsulat noong 1853, ang lahat daw po ng ating pagpupuri ay kulang talaga. Below Him and His mercy. Tapos talaga. Okay? Tayo daw ay lame praises. Okay? Kumbaga, pipilay-pilay ang ating pagpupuri in comparison sa kanyang pag-ibig. Okay? Pero gano'n pa man, yung ating pag-ibig, maaaring ikangay utal-utal, mas mabuti na raw yung utal-utal kaysa sa pipe na wala tayong ginagawa. So, yun po ang klase ng ating pagpupuri. Tapos lagi, kulang. Sa dami ng biyayang natatanggap natin, kulang yung pasasalamat natin. Diba? Every time ngayon ang maganda eh. Every time na nakakatanggap tayo, lagi tayo nagtitig. Pero malimit, parang kulang tayo. Pero sabi nga, ay ni Robert, ay mabuti na yung parang utal-utal kaysa sa totaling pipe na wala tayong binabanggit. Okay? Pero dito sa ating pag-aaral, balik ulit tayo, kaya yung salitang blessed, tingnan din natin yung salitang verb na be o magiging. Okay? Ito po ay ini-implied, no? Ito yung pinaka-key verb to the whole text, okay? Action word, okay? Ito po ay ina-assume para sa atin, okay? Pinapalagay po ni Pedro, okay? Na gawin po natin. It assumes the action is to bless God. Na lagi tayong magiging mapagpasalamat o lagi tayong nagpupuri sa Panginoon. Ano man ang circumstances sa ating kinatalanan. Okay? So, tandaan po natin, hindi po ito na ginagawa lang ni Pedro. Okay? Kundi ito ay isang bagay na tinuturo sa atin, lalo po sa mga mananampalataya ng araw na yun, na lagi silang maging mapagpasalamat o mapupuri sa Panginoon. So, tinatawagan po tayo at hinihikayat po tayo ni Pedro para to call for adoration and a call for praise. Okay? So, yun po ang panawagan po sa atin. Okay? So, sa ating pong pag-aaral na ito, ang nais po ni Pedro, tayo po ay magpuri sa Kanya intelligently. Ikagamit tayo ng iisipan. Hindi tayo gaya-gaya lang. Hindi tayo praise the Lord. Nagulat ka, praise the Lord. Hindi po yun. Hindi talagang iniisip mo. Talagang bago mo bitawan ang papuri sa Panginoon, alam mo. And also, kung gusto mong i-adore ang Diyos with understanding, naiintindihan mo. Kasi the better you understand yung ating mamanahin, the better you will be anxious o sabik ka na purihin ng Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral na ito, okay, mahaba itong serie natin, ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito, yung the source of our inheritance. At sa mga susunod ay yung motive for our inheritance at yung the means by which we appropriate the inheritance. And then yung pang-apat ay yung the nature of our inheritance.
And then yung panglima, the security of our inheritance. So, dito muna tayo sa source, okay? Medyo mahaba ito at may 30 minutes, Okay, sino yung source? Kanino ba nagmumula yung ating mana? Ano sabi, maliwanag po dyan sa ating talata sa verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Okay? So, kanino galing? Ang source po ng ating inheritance ay walang iba kundi ang Diyos. Anong title na ibinigay dito sa verse na 3? What is the title? The God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Okay? Mula sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Medyo titingnan po natin. Kagaya sabi ko sa inyo, the God is the Father of our Lord Jesus Christ. Ito po ay isang bagong identity para sa mga Hudyo, sa isipan ng mga Hudyo. Kasi ano ang pagkakilala ng Diyos, ng mga Hudyo sa Diyos? Sila ay ang God nila ay Creator and Redeemer from Egypt. Tama? Yun ang pagkakilala nila. So, anong ibig ko sabihin? Ang Creator ay nagbibigay emphasis sa almighty sovereign power ng Diyos. Alam nila, makapangyarihan talaga ang Diyos nila. Pangalawa, yung redeeming His people ay pinapahayag nila na yung saving power, nagliligtas, and saving work. Okay? So, para sa mga Hudyo, okay? So, para sa mga Hudyo, would bless God as Creator and Redeemer from Egypt. Pero sa New Covenant, para sa atin mga mananampalataya, but we bless God as the Father of our Lord Jesus Christ. Nakita niyo? Sa mga Hudyo, pinupuri nila ang Diyos dahil ang Diyos ay Creator and Redeemer. Pero sa atin, pinupuri natin ang Diyos dahil siya ay Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. At alam niyo po ba na ito'y mismo in-instruct ni Jesus Christ? Tingnan natin sa John chapter 4. Okay? So ito po yung expository na pag-aaral ng salita ng Panginoon. At dito talaga pinag-aaralan natin yung sino ba talaga ang Diyos at bakit dapat natin siyang purihin. Okay? At kilalanin na siya'y Ama ng ating Panginoong Kristo. Tingnan niyo ano sabi ng Panginoon sa babaeng Samaritana. Sinabi naman ni Jesus, sabi niya, maniwala ka, darating ang panahon, nasasambihin ninyo ang Ama. Hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi niyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit darating na ang panahon at ngayon na nga, ang mga tunay na sasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugod ng Diyos. Okay. So dito po makita natin sa wikang Ingles, makita natin na binanggit ni Jesus Christ yung salitang the Father. You worship the Father. Ano po bang ibig sabihin ng the Father? Ang ibig ba sabihin nito, siya ba yung Ama ng lahat ng tao? Hindi po. Ang ibig po sabihin ni Jesus Christ, He meant the Father not in relations to men, okay? Not in relations to believer, kundi in relations to the Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun po ay napakahalaga. Tingnan po natin yan. Okay? Okay. So, every time po na binabanggit sa Gospel, okay, sa New Testament, makita natin, the first book of the Bible, makikita natin tinatawag ni Jesus Christ ang Ama ng Father. Maliban sa isang exemption. Nung nakapako siya sa cross, ang sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Yung pong exemption. Pero malimit, pag siya nananalangin, tinatawag niya ang Ama ng Father. Okay? Every time he ever addressed God in a prayer, he called Him Father. Okay? So dito, makita natin, it is not that God is being described as your Father. Okay? So sa John chapter 4, and my Father, but the Father of the Lord Jesus Christ. Okay? Maliwanag po ba yun? So, during po the time nga ni Jesus Christ, nung siya'y nabubuhay, walang individual na Hudyo ang tumatawag sa Diyos na my Father. Wala. Si Jesus lang. Okay? So, God is very, very seldom na tinatawag na Father
in the Old Testament. Tinatawag siya, in a sense, the father of a nation ng Israel. Tama? Not a personal father na makikita natin sinasabi sa Romans na yung Abba Father. Anong ibig sabihin ng Abba Father? Papa. Ibig sabihin yun, a term of intimacy. Last Wednesday ay napag-aralan niya sa Song of Solomon. Yung hinihilig mo, yung sabi nga yung apo ko, hinihilig ko sa dibdib ko, yun yung intimacy. Diba? Ganon po ang intimacy, yung pagiging malapit ni Jesus Christ sa kanyang Ama. Okay? So, kapag ginamit po ni Jesus Christ ang Father, personally, and called God my Father, ang ibig ko lang sabihin yun, He is breaking the tradition ng mga Hudyo. Yung nakadis na nila. Kasi nga ang Hudyo, hindi nila tatawag ang Ama na Father. Creator lang and Redeemer. Pero si Jesus Christ, tinawag niyang itong Father. Bakit? Tingnan nyo, bakit? Anong dahilan? Okay? He is identifying God as His Father, di ba? Ano sabi niya sa John 5 verse 17? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. Ano ibig po sabihin niya? Kung ano yung ginagawa ng Ama, yun din ang kanyang ginagawa. Kung ang Diyos, ang Father ay Diyos, siya ay ano? Diyos din, di ba? Kaya ano sabi ni Philip, di ba? Ipakilala mo at pakita mo ang Diyos. Ano sabi niya sa John chapter 14, verse 8 to 9? Sabi sa kanya ni Philip, Panginoon, ipakita niyo sa amin ang Ama at pasisyan na kami. Enjoy na. Pakita mo lang yung Ama. Yung sinasabi mong Ama mo. Ay, ano sagot ni Jesus Christ? Filipe, tagal ninyo kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Kita niyo? Bakit mo sinasabi, ipakita mo sa akin ang Ama? Ako yung point noon. Kapag tinawag ni Jesus Christ, the Father ng God, the Father, pareha sila. By calling God Father, Jesus was saying, I am the same essence as God. For life produced life. Kung Diyos Ama ay Diyos, ako rin ay Diyos. Okay? If God was His Father, then He has the nature of God. Napakahalaga pong doktrina ito, mga kapatid. Dito po nakasalalay kung sino yung totoong reliyon at hindi totoong reliyon kapag hindi mo kinilala si Yesu Cristo. Nakanya? This is the very, very major. Kaya sabi pa rin niya sa John chapter 10, verse 29 to 33, ang aking Ama ang siyang nagbibigay sa kanya, sa akin at lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ni numan sa akin. Kapag talagang binigay kayo ng Ama sa anak, hindi kayo maaagaw. Protect, secure, you are secure. Sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Same nature. Kapangyarihan, dahilan. Diyos yan, Diyos din ako. Ano naging reaction ng mga Hudyo? Ano sabi? Sa verse 31, ang mga pinuno ng mga Hudyo yung huling dumampot ng bato upang batuhin sila. Kita nyo? Hindi katanggap-tanggap. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting ginawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako inyong babatuhin? Ang dami ko ng miracle na pinakita sa inyo. Baka yung iba dahil kumain pa nga kayo ng mga miracle ko. Tama. Ano sagot nila? Sumagot ang mga pinuno mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi sabi niya? Kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, pagkamat tao ka lamang. Nakita niyo mga kapatid? Itong mga reliyosong taong ito, hindi nila kinikilala na si Jesus ay Diyos. And sad to say, napakaraming reliyon ngayon, naglalakihan,
ma-impluwensya sa maraming tao. Pero they do not recognize Jesus is God. Saka nyo yun? Paano ginawa ni Jesus na siya Diyos? By saying God was His Father. Walang Hudyo ang nagsasabi niya. He was saying, I am of the same essence of God. Pag binanggit niya na God is my Father, sinasabi niya, ako ay Diyos din. Iisa ang aming kakayanan o essence. Alam natin that Jews didn't say that. Hindi. Never. At paano nyo pwede lang magsabi yun? The only way that you can ever say that God is your Father is because He's planted His life within you. Matatawag din natin, tayo bilang mananampalataya, matatawag din natin na Diyos o si Jesus Christ, matatawag niyang Father, ang Ama, kasi ipinanat ng Diyos ang kanyang buhay. Okay? So, maliwanag din po yan nung nanalangin si Jesus Christ sa John chapter 17. Okay, ito po yung pinag-aaralan natin. Jesus, again, is affirming that He is God. Talagang pinapatunayan niya, tinatanggap niya, hindi niya tinatanggi, kundi ina-affirm niya na siya Diyos. Sabi niya dito sa verse 1, John 17 verse 1, sabi niya, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi. Ano sinabi niya sa Ama? Ama, dumating na ang oras, parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kanya. So yung karangalan na meron siya noon ay ibabalik niya. Kaya sabi niya sa verse 5, sabi niya, kaya Ama, ipagkaloob mo na sa akin ngayon ang kaluwalhatian ko, taglay sa piling mo bago pa nilikha ang daigdig. So yung kaluwalhatian, meron siya bago pa nilikha ang daigdig. Hinihiling na sa Ama na ibalik sa kanya. Sa kanya, ang totoo, hindi niya tinatanggi. Bagamat ang mga Hudyo ay galit na galit sa kanya, never sasabihin ako, ayaw niyo pala eh. Hindi ko natuturo sa inyo. Meron mga ganun eh. Ayaw tanggapin ng iba, hindi tuturo. Siya Diyos. Walang makakapagsabi na hindi siya Diyos. Ayaw mo man, sorry ka. Diba? Ito po yung gusto natin ipaalam sa inyo. Okay? At ito pa napakaganda, mga kapatid. Sa Matthew 11 verse 27, sabi niya, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Okay? Yung kapangyarihan. Sabi niya, walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakikilala sa Ama, kundi ang anak. At sino pa? Ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Okay? So, yun yung mga chosen, mga believer. Okay? So, ano pong ibig po sabihin dito? Napahalaga po ng talatang ito, kaya yung kung magsasabing universalism, pare-pareho mga Muslim, yung mga ibang relihiyon na hindi kinikilala si Jesus ay Diyos, definitely, hindi sila pasado sa talatang ito. Tama? Kasi hindi nila kinikilala. Di ba? Sasabihin nyo, pare-pareho lang ating Ama. Kasi, walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. So, kung talagang parehas sa Ama natin, you must know Jesus Christ. Maliwanag po ba? So, in other words, ibig sabihin yan, they're just mutual bearing the same life. Kung ano meron ang Ama, meron si Jesus Christ. Ang isa ay connected sa isa. Okay? Hindi mo makikilala ang anak except the Father. Unless the Fathers draw you. Hindi mo makikilala, hindi mo marireceive, hindi mo mananampalataya kay Jesus Christ unless ang Diyos ang pumili sa iyo, ang Diyos Ama. At hindi mo rin makikilala ang Ama except through Jesus Christ. Diba na? Kaya yung sasabihin, pare-parehas lang, Muslim o anumang reliyon, no, it's not. Kapag hindi nila kinilala si Jesus Christ, hindi nila makikilala ang totoong Ama. Iba yung Ama nila. Okay? Pero dito makikita natin yung intimacy nila. At yan po ay makikita natin na pinahayag sa mga epistles na binabanggit sa Bible. Sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun yung itinuro, no, ni Jesus Christ sa Samaritano. Makikilala mo na ang Ama
the Father of Jesus Christ. Kaya, ang sabi ni Paul, okay, sa mga believer, purihin ninyo ang Diyos at Ama. Sino yung Diyos na yun? Yung Ama ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung po ang ipinapakilala, new identity ng God the Father. Siya yung Ama, ni Jesus Christ. And then, sabi pa dyan sa Ephesians chapter 1, verse 17, sabi niya, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo ang maluwalhating Ama. Ama siya, ni Jesus Christ. Okay? And then sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3, sabi niya, purihin natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. Okay? Maliwanag po yan. Yan po ang tamang pagkakilala sa Ama. Siya yung Ama, ang Diyos ay Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, sabi niya sa 2 John chapter 3, sa magitan ng katotohanan at pag-ibig, ipinagkaloob nawa sa atin ng Diyos, Ama, at ni Jesucristo na anak niya. Ang pagpapala, habag, at kapayapaan. So, tandaan po natin, at ito po ay napakahalagang kaalaman o katotohanan na dapat intindihin po natin. That ought to be filled somewhere in your biblical understanding part. Parang kung kayo gusto nyo maunawaan talaga ang tungkol sa Diyos. Okay? Tandaan po natin yan na whenever you see God, kapag nakita nyo sa Biblia na tinawag ang Diyos na Father, it is not primarily He is your Father, okay, and my Father. It is primarily itong pangunahin that He is the Father of the Lord Jesus Christ, which then says, ang ibig lang po sabihin noon, Christ is God. Napakahalaga pong katotohanan niya. That's the theology of God. Okay? And this is the reason kung bakit tayo narito. Gusto natin sambahin ng Diyos. Ngayon pa lamang purihin natin. We're not talking about, bobolahin ko kayo, yayaman kayo, magbigay kayo. It's not. Manluloko yung mga taong we are here to worship and praise God. Lalo na sa ginawa ni Jesus Christ. At yan po yung naalala natin. And this is the reason, tanda po natin. Ang sinabi ni Jesus Christ, no one comes unto Father but by me. Exclusive lang po. Kaya anumang relihiyon, kapag hindi niya ipinangaral ang mabuting balita tungkol kay Jesus, hindi talaga sila makakapunta sa akin. Gustong-gusto nila pumunta sa langit, pero ang sabi ng Panginoon, ako lamang ang daan. Ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa Ama. There is no other gospel maliban sa ginawa ni Jesus Christ. Maliwanag po ba mga kapatid? Ito po yung pag-aaral natin sa kasulatan. Ano yung sinasabi ng Biblia? Yung tama. Sapagkat napakarami na nga ngayon nangangaral ng mali. So, natin, babalik ulit tayo. So, God, ang source ng ating inheritance, siya po ang pinagmumulan ng ating mamanahin. So, the God who is, sinong God na yun? The Father of Lord Jesus Christ. The God who is the one with Jesus Christ. The God who is known only through Jesus Christ. Kasi sa maraming Diyos diba? Si Allah daw, parehas lang daw ng Diyos. No, it's not. Maliwanag po ba? Kaya huwag kayo maniniwala sa ganoon. Okay? Yung Diyos, yung Ama ni Jesus Christ. So, kinakailangan kilalanin na si Jesus Christ. Okay? So, dito, makita natin na balik ulit tayo sa sinasabi nga, purihin natin ang nawa ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, dito makita natin, ginamit ni Peter yung full redemptive name of Christ. Okay? Sabi naman ni Bible scholar na si Richard Lenski, ang tawag dito, a concentrated confession.
Okay? Nagsama-sama na kapahayagan ng kanyang pananampalataya. Ano po yun? Tinawag si Jesus Christ na ano? Lord, ibig sabihin ay sovereign, makapangyarihan siya. Jesus Christ, ibig sabihin siya yung nagkataong tao, napakahalaga din po yan para matupad yung redemptive, yung pagtutubo sa atin. At yung Christ, ang ibig po sabihin niyan, siya po yung itinalagang hari na darating at tagapagligtas. Okay? So ito po yung confession, talagang kapahayagan ng iyong pananampalataya. Pinagsama po na ito yung Lord Jesus Christ. Napakahalaga po ng salitang iyon. Okay? Lord Jesus Christ. Intindihan niyo po ba? So huwag lang natin babanggitin ito na walang kabuluhan. Ang ibig ko sabihin ng Lord, makapangyarihan siya, kaya kilalanin natin siyang Lord. Karamihan tao ngayon, gusto lang kilalanin si Jesus Christ, Savior lang, pero ayaw na sundin sa buhay nila. Okay? Pero napakahalaga rin po na si Jesus Christ ay, pangalan niya Jesus Christ, nag-incarnate, importante po yan na nagkakaroon tao siya, yung iba ayaw maniwala, kinreate lang daw siya. Okay? Kakang-isip lang daw po siya, pero hindi lang rin kinikilala na si Jesus Christ, yung Messiah. Okay? So, dito naman tayo sa salitang pronoun na are. Okay? Dito kasi expository yung ating ginagawang pag-aaral. Bawat bahagi, ito yung salita ng Diyos. Tingnan po natin, ano po ba ibig sabihin ng little word o pronoun na are? Okay? Sabi nga kasi, blessed be the God and Father, hindi lang Jesus Christ, kundi sabi niya, our Lord Jesus Christ. Purihin natin ng Diyos, hindi lang Ama ni Jesus Christ, kundi sinabi na, no, our Lord Jesus Christ. Alright? Ang ibig po sabihin dito ni Peter, ito po ay simple word na ipine-personalize niya yung everything. Okay? That divine Lord, ibig sabihin niya, of the universe is ours. Binanangan na natin di ba? Okay? Si Jesus Christ na siyang nag-incarnate, nagkataong tao, namatay, at nabuhay na muli, yan po yung ating binuginita, okay, is ours. Mulawanan na? Okay? So si Christ, siya yung anointed King, Messiah, na tagapagligtas, is ours. Mapapasa ito. So, ano po ito? Kasi nga yung iba, ang Diyos nila saan ka man, sa Diyos na hindi nila nakikilala. Meron pang kanta, from a distance. Diba? Ang layo-layo ng Diyos nila. Meron pang nga silang sinasaba na hindi nila Diyos na hindi nakikilala. Pero ang Diyos natin is ours. Yan ang sinasabi ni Peter. Yung Diyos na yung sinasapalatayanan, nasa inyo yan. Okay? So, sinasabi niya dito na ang ating Diyos ay hindi malayo na para bigyan natin o mahirap i-appease. May please. But our personal Lord and Savior. Kaya ito yung tinuturo sa atin. Maging personal mo siyang Lord and Savior ng buhay mo. Personalize mo. Alam mo, yung sinasabi ng Biblia, isa pamuhay mo personally. Okay? He is ours now, ngayon pa lamang. Hindi yung in the future, pero yung fullness, yung kaganapan of all that He is, will be ours in the future when we are like Him, katulad ng Jesus. Maliwanag po ba yan? Ang kaligtasan natin, now na. Hindi mo bukas pa o hindi mo alam, hindi mo sigurado, yan ang makaturo ng iba. Maliwanag po ba? Ngayon na. Pero yung kaganapan, hindi pa. Pagdating na ni Jesus Christ, magiging katulad na natin. May surprise pa nga eh. Hindi pa rin nakikita ng mata, narinig ng mga chismosa. Kung naiisip pa ng mga matatalino, wala. May surprise pa na gagawin, ipapakita ang Diyos sa atin. Okay? So, ang katotohanan, the fact that the Lord Jesus is ours, okay? Connect us with God. Inuugnay tayo ni Jesus Christ sa Diyos
Because we are one with Him. We are one with God. Nakikipagkaisa na tayo. Ngayon pa lamang sa Diyos. Yan po ang binabanggit sa Biblia sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Sabi niya, ang nakipagsama, nakipag-isa sa Panginoon ay isang Espiritu niya. But he that is joined unto the Lord is one Spirit. Kaya isa ka na. Kaya ano sabi? Anong mangyayari in the future? Sabi dyan sa Revelation chapter 3 verse 21, ang mga believer o yung magtatagumpay ay sabi, ay uupong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupong katabi sa aking Ama sa kanyang trono. Yan. So, mga magtatagumpay, mga believer, mga elect niya, ano mangyari sa future? Kasama mong uupo saan? Sa trono ng kaharian ng Diyos. Saan yun? This is the promise of God. Maliwanag. So again, balik ulit tayo. Saan mo natin matatagpuan yung pamana na yun? Who is the source then of our inheritance? Sino? Ang Diyos, the one to whom we give the praise, diba? Dapat natin bigyan siya ng papuri. Hindi natin bibigyan ng papuri ang Diyos kung hindi ito ibinigay sa atin. Tama po ba? Kung ito po ay na-earn nyo sa magitan ng inyong gawa, pagsisikap, hindi nyo pasasalamatan ng Diyos. Tama? Siya sabi, pagurang ko ito. At ito pagsasalamatan. Nagtrabaho ko. Diba? Kung ito ay minanan nyo sa magitan ng pangangaral ng preacher, ang pasasalamatan nyo si preacher. Galing pastor namin. Husay ng aming ganito. Bishop namin. Husay. Hindi po pasalamatan ng Diyos. Kasi yan, kung sino yung nagbigay sa iyo, pasasalamatan mo. Tama. Okay. At kung ang nagbigay sa iyo ng pamana ay yung ginamit ng Diyos para mag-witness sa iyo, hindi mo pasalamatan ng Diyos. Pasalamatan mo yung ginamit ng tao. Okay? At kung ito ay sa magitan ng iyong ability, sabi, talino ko, nag-research ako talaga, nag-aral ako mismo. Naintindihan ko ang scripture. Hindi mo talaga papasalamatan ng Diyos kapag ganoon ang iyong attitude. Tama? Pero tandaan natin, we bless God because He is the source. Siya yung nagbigay sa atin. And He is the source. Sino yung Diyos na yun? The God and the Father of our Lord Jesus Christ. Tandaan natin, apart from the work of Christ, kung wala yung ginawa ni Jesus Christ at ito yung ating aalalahanin, yung kamatayan niya, at pagkabuhay na muli at muli siyang umakyat sa langit, God couldn't be the source. Hindi siya mabibigyan kayo because we couldn't get there. Couldn't get the inheritance. Kaya makikilala lang natin ang Diyos Ama, it's through Jesus Christ. Okay? Dahil doon sa redemptive work ni Christ. Napakalaga yun po yung gospel. Okay? So, ulitin natin. In conclusion, we have a gift. Diba? Ang pamana ay regalo, hindi po pinaghihirapan yan. Tama? Ang inheritance is given to us as a free gift. Ganyan po yung salvation. Biyaya po ng Diyos yan, binibigay sa atin. Because we have been made children of God. Paano po tayo naging children of God? Balik po tayo doon sa ating pinag-aralan na talata sa 1 Peter 1:2, sabi niya, ayon sa panukala, kaalaman ng Diyos Ama, sa pagbabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mawisikan ng dugo ni Yesu Cristo, biyaya at kapayapaan, nawa ang sa inyo'y sumagana. Sabi po doon, paano po tayo pinili ng Diyos? We are elect according to the foreknowledge of God the Father. Pinili po tayo. Okay? Kaya po tayo naging anak ng Diyos. Maliwanag? God chose us to be children. And when He chose us to be children, kapag pinili ka niya maging anak, He therefore chose to give us eternal inheritance. Ako, bilang tao, nag-iisip ako ng aking papamana sa aking mga anak.
At kanina naisip ko, ano kaya bibigay ko rin sa aking unang apo? Ang Diyos ganoon din po. Kapag pinili ka niya, papamanahan ka niya. Kaya siya ang pinagbubulag ng ating Panginoon. Okay? So, sabi nga ni Peter, so you see, itong dahilan kung bakit sinatawagan tayo ni Pedro na tayo magpuri sa Diyos. Praise the God who is the source of your eternal inheritance. Okay? Mga kapatid, kung ngayon ay iniisip nyo, wala naman pong papamanang nanay tatay ko. Ni pasuko ng lupa, hindi ang bibigyan. Okay? Pero tandaan nyo, kapag kayo pinili ng Diyos, naging mananampalataya, mapalat ko. Kung nagkulang man, kaya sabi ko sa inyo, yung mga bata doon po sa ABSI, yung mga naabuso na kailang mga magulang, nakakawa naman. Dapat silang isip, ng kabuhayan nila, pero nilapastangan pa sila, nabuso pa sila. Naawa po ako. Pero ang aking panalangin ay makilala nila ang Panginoon. Talagang ako naman, habang sila nabubuhay, kung kaya ko lang kupkupin sila, tutuan sila ng tamang pamumuhay, kilalanin nila ang Panginoon. And the best talaga, na makilala nila yung Ama ng ating Panginoon sa Kristo, si Jesus Christ. Bibigyan din sila ng magandang pangalan. Pero, isang bagay din po mga kapatid, tandaan po natin, sa laki ng biyaya ng pagpapala ng Diyos sa atin, tandaan po natin, kapag tayo ay namumuhay na hindi tayo marunong magpasalamat, tandaan natin, it is a sin. Ito ay isang kasalanan, not to be ever and always praising God. Kapag hindi kayo laging nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos, adoring God, ino-honor niyo ang Diyos, itinatanyag niyo at itinatanghal niyo ang Diyos, hindi niyo siyang wino-worship dahil sa kanyang eternal inheritance, of which He is the sole source through Jesus Christ. Malaking kasalanan po sa atin. Liwanag? Kaya ang hamon ko po, ang tanong ko po sa inyo, mayroon po ba kayong constant, thankful heart? I hope so. Ako po, ano man ang nangyayari, ginagawa ko, nagdadrive man ako, kahit sanay na ako magdadrive, very thankful ako, Lord, thank you. Lahat ginagawa ko, electrical, whatever, kahit pagsasounds ng, kasi, di ba, nangyayari kay gaya kayo yan, nagluluhod, thankful ka ba? Lagi sa Panginoon. Kasi siya yung source kung bakit ka may buhay ka sa Kanya. At hindi lang yan mga kapatid. Kung meron ka mang dinaranas na problema sa buhay, tanda mo, meron siyang pinangako. Napakaganda na mangyayari in the future. Tayo po yung our Heavenly Father, the Father of the Lord Jesus Christ, we really thank you, Lord, sa iyong mga salita na iniwan sa amin, na magbigay sa amin ng inspirasyon sa kabila ng mga problemang nakakaharap namin sa daigdig nito. Salamat sa iyong salita na dito ay natagpuan namin na ang kaligtasan namin ay sa magitan ni Jesu Cristo na iyong anak na nagkatawang tao, namatay para sa aming kasalanan upang kami ay matubos at siya'y nabuhay na muli upang hindi na rin namin katakutan ng kamatayan. At ngayon siya'y nakatupok sa kanan ng Ama at doon ay namamagit pa rin sa amin. Kaya napakasalamat po at napapasalamat kami sa kadakilaan ng inyong na-accomplish ng aming Panginoong Jesucristo. At dito ay natitiyak namin at ganap ang kaligtasan ipinagkakaloob niya sa mga pinili. At hindi lang yung Panginoon. Nagpapasalamat kami sa garantiya na ibinigay mo ang Holy Spirit na siyang magiging katibayan na nag-iingat sa amin upang makamit namin ang walang hanggang pamana sa amin dyan sa kalangitan. Dalahin ko po, Panginoon, ang walang maunawaan namin, lalo po ang mga nakapakinig ng mga salita.
Nakita namin na ikaw talaga ang may sabi nito. At ikaw ang nangako po na ito, Panginoon. At iyong tutuparin. Tawarin mo kami sa aming mga pagdududa, sa mga pagkakamali namin, sa aming mga hindi namin pagkilala sa iyo. Totoong Diyos na aming Panginoon Jesucristo. Kaya Panginoon, sana'y palayain mo rin yung mga tao na hanggang ngayon ay nadadayap ng mga maling tagapagturo. Naway mabuksan din ang kailang kaisipan na magkita ng iyong mga salita na ikaw lamang ang totoong Diyos ng aming Panginoon, ng aming Panginoon Jesucristo. Kaya sa inamin, binabalik ang papuri, ang pasasalamat at paglulhati sa pangalan ni Jesus. Amen. At Amen. Thank you natin.